they see something good in what Duterte has done. Pero anong klaseng tatay ka? If you don't stop the criminal, if you don't stop the oppressor, you don't really love him. The price is too high. Naawa tayo doon sa mga malalaking tao, pero hindi tayo naaawa sa mga maliliit. Bakit nga ba ang dami pa ring sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit na malinaw ang ebidensya na libo-libo ang namatay sa rehimen niya. Kahit na nahuli na siya ng International Criminal Court at ngayon ay nakapiit sa The Hague. Ang dami pa rin. Ba't nga ba ganito? May misteryo ba dito? Ano ang nangyayari at bakit napakaraming Pilipino sa Pilipinas at sa ibang bansa na hanggang ngayon ay tila bulag pa rin sa mga nangyayari sa Pilipinas? Magandang umaga po. Ito po si Kaloy Conde. Pag-uusapan po natin yung issue na yan. Subukan nating sagutin yung mga tanong na yan. Sa isang talakayan, kasama si Father Bert Alejo. Isa po siyang Hiswita na matagal nang sinusubaybayan itong mga pangyayari sa Pilipinas pagdating sa human rights. Dati po siyang taga Mindanao, taga Davao. Nakatira din po siya doon, nagturo po doon. At ngayon ay nasa Europa na, specifically po sa Rome, kung saan siya po ay nagtuturo. At siya po ay isa sa mga community leaders doon, mga Filipino community leaders doon, na naghihikayat sa mga overseas Filipinos na aralin ang mga nangyayari sa bansa. Pero bago po natin simulan ang pagtalakay sa issue na to, hinihikayat ko po kayo na sana po suportahan ang podcast na to sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel. Nasa baba po yung subscribe button. Pakipindot na lang po. At ngayon narito ang talakayan namin ni Father Bert Alejo. Paring Bert, thank you for joining us and kumusta? Kaloy, now thank you for inviting me. Wow, I'm part of this series. And in your growing and strengthening podcast. So saludo sa iyo. Well, salamat. Before, you have been one of the more and the most consistent human rights advocate that I have known. Saludo. Thank you, Father Bert. I mean, of course, you guys in the clergy and all our advocates in the human rights movement are as much help to me and everybody. So, no, thank you. How is it now generally in Europe among OFWs or Filipinos overseas, particularly in Europe? Okay, there's a split, not just between two factions. Okay. Those who are really loyal to President Duterte, meaning they see something good in what Duterte has done and was planning to do and continues to represent. And they also see not just Rodrigo Roa Duterte, but also the other Dutertes, starting from the daughter, who is our vice president, and then the other members of the family who occupy important government positions. So, ako makasabot ko ana ba? Ay dugay man ko sa Davao, dugay ko sa Mindanao. So, when I talk to some people, I say, well, if we have to list down the good things that happened in Davao since the end of martial law, I can list down many things. Okay. And that's why I understand that if you want to see something good in the Dutertes, of course, there is a lot. There's a lot. Okay. Pati yung intention na linisin yung lipunan sa pamamagitan ng droga, maraming umuo dyan eh. Tapos sabi nga niya, yun sa peace agreement with the Moro Islamic Liberation Front, tapos sa New People's Army, importante talaga yung mga peace, lalo na sa Mindanao. And that's why I could understand
that some people, environmentalists, social activists, even the left, no, Mhm. uh, they they voted for Duterte, and I could understand also even despite ng mga bastos na pagsasalita ni Duterte, marami ring mga pare, obispo, meron pa nga mga mongha, mga madre na tumulong sa kanyang kandidatura at pati nga yung mga Gabriela, di ba? Yung mga Mm. women's group. Ah, kahit Sa na Davao, sa Davao. Oo. may pagkabastos sa mga babae, pero parang nalalampasan yun kasi nga meron silang nakikitang maganda. Tumahimik yung mga kanto, nabawasan yung nanggugulo na drug addict daw. So, ako nakita ko yun. Pero Kita, Pads, if I may, ano ba ito? Is this just a matter of dissonance o mas malaking ano yung malaking factor yung the fact that these people who are supporting him particularly from Davao actually see these things and feel these things. malaking bagay yun kasi naging campaign show window ni Duterte, Davao. Mm. Look at what happened in Davao. And the Davaoenos can attest na merong mga improvement doon. Tapos yun ang naging platform Yeah. na parang bang resibo. So naintindihan ko yun. At the same time, kung titignan mo naman yung mga damage. Yeah, I was So, gonna ask that, Father. Dito papasok yung moral question eh. Okay, he did all these things. And I know too because I lived there for 10 years, remember? In fact, doon nga yata tayo unang nakita eh. Pero, oh, so this is where the moral question comes in. At what point do you draw the line? I mean, good na ginawa ni Mr. Duterte yun ng mga ganitong mga gandang bagay sa Davao even though may kapalit na medyo matindi, no? Anong ano dito? Saan papasok yung ano mo, yung moral responsibility mo sa sarili mo? well, ang tingin ko, doon sa mga mabuting bagay, di dapat palakpakan natin. Pero doon sa mga dugo sa kamay, no? Mhm. Tapos yung mga ginawa at ginagawa pang pagnanakaw ng pamilya Duterte, dapat managot. Katulad din, kung mayroong corruption sa panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, talagang binabanatan din natin yan, di ba? Okay. Yeah, Yung pero mga itong panahon ngayon, ang gusto ko mhm, sabihin, hindi dapat na palampasin yung masama dahil lang may ginawang mabuti. exactly. At the same time, sa kabila naman, kung nakikita mo yung mga kasamaan, sana aminin mo rin na may nakikita ring mabuti yung kabila. Dapat mag-usap eh. Tapos kung merong biktima, halimbawa, ang mga addict, di ba? Meron din silang nasaktan eh. May biktima rin yung mga mga pulis at mga tauhan ng pulis na ang dami-dami nilang pinatay, ang dami-dami na nadamay. Sana nga mag-usap parehong biktima eh. Parehong Pero biktima. Oo. Pads yung ano dito, yung moral weight nito. Siyempre, ikaw mismo na bilang isang Catholic priest, siyempre dapat mas matimbang sa iyo kung ano yung I mean in terms of denouncing evil. Mas matimbang sa iyo kung ano yung kawalang-hiyang ginawa, yung mga pang-abuso na ginawa kasi sa magandang Definitely. ginawa, di ba? Definitely. Parang, di ba, tinatawag natin Tatay Digong. Pero sabi ko nga, meron namang mga tatay na silang nagbibigay ng baon, nagbabayad ng tuition, pero ginagalaw pa rin yung dalagitang anak. O ngayon, sabi ni ba, huwag natin ipakulong kasi paano yung income, di Yeah. ba? Para sa akin, magpasalamat tayo kung nagbibigay siya ng tuition fee, nagbibigay siya ng baon, pasalamat. Pero kung ginagalaw mo yung anak mo, anong klaseng tatay ka? Yeah. Lalo na kung papatayin mo yung sarili mong anak. Tatay ka pala ng bansa. Pinapatay mo naman yung marami mong anak. Kailangan pagdusahan mo rin yun. Ngayon, bilang pare, sabi, hindi ba, sinatanong ako, di ba padre, kailangan naman move on, kailangan naman, sino bang may walang kasalanan? Di pumukol ng unang bato, di ba? Mhm. Tinuturo din yung magpatawad ng ilang beses, 7 beses ba? Hindi, 77 beses.
Ibig sabihin, handa tayong magpatawad. Mahalin ang lahat ng walang pinipili. Ngayon, dito pumapasok yung turo ni ng Catholic moral theology at Catholic social teaching. Doon sa Fratelli Tutti ni Pope Francis, sinasabi niya, talagang tinatawag tayo para mahalin ang lahat at magpatawad, magpakumbaba. Ngayon, ang tanong, paano mo mamahalin yung mga marahas? Paano mo mamahalin yung mga nangaapi? Alam mo, babalik tayo, sabi ni Pope Francis, doon sa dangal ng tao. Yung dangal mo bilang tao, biyaya yan ng Diyos. Kung binigay yan sa iba, alagaan mo yan. Binigay yan sa iyo, yung dangal mo, alagaan mo rin. Mhm. Kapag nilalait nila ang iyong dangal, aba, dapat ihinto mo sila sa panlalait sa dangal na binigay ng Panginoon. Ang buhay mo, binigay ng Diyos. Dapat alagaan mo yan. Kumbaga sa tanim, dapat dinidiligan mo yan. Eh ngayon, kung papatayin ka, aapihin ka, dapat paano kung aalagaan itong dangal ko, itong buhay ko? Dapat pigilan ko yung mga manlalapastangan sa akin. Yeah. So, Pope Francis is saying, how do you love oppressors? By stripping them, by removing from them the power of life and death that they do not know how to use. Yeah. It's like seeing a child with a knife. What do? You have to pick up, snatch the knife Mhm. because the child does not know how to use that knife. He will end up hurting him and possibly hurting other people. I-summarize ko lang. Sabi, how do you love the oppressors? Well, you love the oppressors by not allowing him to keep on oppressing you. How do you love the killers? You have to remove all his powers, his knife, his position. And if he is an elected official, you have to remove him or her from post because he does not know how to use properly the power and trust that Yeah. was given to him. So if you don't stop the criminal, if you don't stop the oppressor, you don't really love him. Accountability, ano? Accountability pa rin, ano? Then put him you charge him with accountability, but remove him from office. From office, yeah. Remove him, take away the power that he does not know how to use. This is such a great context, paring Bert, about yung pag-uusapan nga natin dito, yung main subject supposedly. Nag-stray tayo ng konti, but yung subject natin about Filipinos abroad, particularly in Europe. So, tingin mo itong ganitong klaseng pananaw, mula yung sinabi mo lang sa akin, how prevalent is this or gaano in-embrace ng mga Pilipino ito diyan sa Europa? I mean, keeping in mind na ang laging lumalabas sa news itong mga OFWs na sumusuporta kay Duterte, itong mga so-called DDS, ang laging namamayagpag, the image being na sobrang dami ng mga sumusuporta kay Mr. Duterte kahit nakakulong na siya sa Hague. Well, unang-una, totoo ang maraming sumusuporta sapagkat sabi ko nga, may nakikita sila. Mhm. Ang nalulungkot lang ako kapag sa pag-uusap at palitan ng kuro-kuro nakikita, ang sagot na lang ay basta. Mahirap Yeah. yung ganun. Yeah. Basta. Mhm. Lalo End of na discussions. kung mali yung awa. Kasi maawain ng Pilipino. Ang problema, madali tayong maawa sa mga walang hiya. Okay. That's Halimbawa sa meeting, sasabihin, oy, meron ako alam, pero no names. Oy, ito siya, corrupt, pero off the record. Parang pinoprotektahan natin palagi yung mga nagwawalang hiya sa atin. Mali eh. Naawa tayo doon sa mga malalaking tao kapag in-apply sa kanila yung tamang batas. Pero hindi tayo naaawa sa mga maliliit kasi sasabihin, ay mga mahirap pa naman, mga yagit lang naman yan. Yeah. So, dito sa punto na to, may pagkukulang din ng simbahan eh. Hindi kulang yung pagtuturo namin ng ganitong klaseng pag-unawa. Gamitin naman natin ang ating isip, hindi para makipagdebate, kundi para makipagpalitan ng mga obserbasyon, ng mga kuro-kuro. At sana,
imbis na sabihin natin ang mga pari, ang mga reliyon walang pakialam sa politika, sabihin natin na ang Diyos ay nagkatawang tao, nakialam, nakipagkapwa, nakisalamuha sa totoong sitwasyon ng tao. Yeah. Nakakalungkot nga doon sa Europa, merong mga no na huli si Duterte dinala sa The Hague. Ay merong mga napakasipag sa mga simbahan, mga church-based, parish-based organizations sa Europe. Sabi, Father, pagkatapos ng misa, sorry, hindi ako atin ng meeting kasi sasama kami sa support group para kay Duterte. Kasi nakakaawa naman. Nalulungkot to ako, bakit hindi kayo naawa doon sa mga pinatay? Ang ngayon sasabihin naman, paano naman yung mga pinatay o ni-rape ng mga adik? So, parang labanan lang kung sino yung mas marahas. Nalulungkot to ako. Parehong may biktima, hindi pareho nating usigin. Di ba? Yeah. Ang malungkot lang kung hindi nakikita ito. Ito ang problema. Merong pasimuno ng pagpatay, may pasimuno ng pagdadala ng droga sa bansa. Paano kung pareho pala yan? Paano kung yung pumapatay ng mga maliliit, mahihirap, sila rin pala yung nagpapasok ng tunit-tuniladang droga galing sa ibang bansa, diyan sa kapitbahay natin. At nakikinabang sila sa pagpatay, nakikinabang sila sa pagdodroga, sa pagsindikat. Yan po, kahit naman yung ibang mga ibang nasa simbahan, sinasabi sa akin, Paring Bert, wala nang pakialam dyan ng simbahan. Huwag na natin pakialaman yan. Doon mo malungkot. Ngayon, dito mahalaga. Kapag tinuloy sana yung impeachment, lilitaw yung mga nakatagong yaman na yung pala galing sa droga. Pad, itong ganitong klaseng hidwaan, itong split sa mga pananaw, ito yung magkabila ang pananaw tungkol kay Duterte, whether may nagawa siya maganda sa Davao o hindi. Obviously, mahalaga ito no sa mga kababayan natin sa Europa, no. At in fact, para tuloy nakikita natin na the reason why, for instance, si VP Sara Duterte has been moving around in Europe and in some other countries na maraming OFWs is dahil ito yung parang tinatap niya na base. Exploiting itong ganitong klaseng hidwaan among Filipinos sounds a little bit cynical. What's your view of that one? Well, pag sinabi yung hidwaan, may iba pang parte, no? Mm-hmm. Yeah. So, merong mga naniniwala at yung iba nga parang sumasamba pa eh. Mm-hmm. Katunayan, merong mga dahil sa pagmamahal kay Duterte, mahal din nila si Kibuloy at pinagtatanggol. Pero gusto kong sabihin na hindi naman lahat ganun. Meron din akong nakasalamuha, hindi lang sa Roma, sa Milan, sa Vienna, pati sa Netherlands, sa Den Haag, sa Espanya, na sa totoo lang, babilib sila kay Duterte sa umpisa. Tapos natauhan din. Oh. Yung iba, walang pakialam, pero nung nakita nila yung sunod-sunod namang lansa ng dugo, tapos yung pagmumura, pati hindi lang sa tao, pambabasta sa babae, pero pati pagmumura din sa Diyos. Sabi nila, sandali, ibang usapan na to. Okay. At kahit na, ito, mahalaga to, although the many overseas Filipino workers are a bit well off, in other words, they say, as a matter of fact, we can afford not to pay attention anymore to what's happening in the Philippines, because if we just look at our own personal and family interest, we're okay na. Pero, alam mo, nakikialam pa rin sila. Yeah, I was At gonna... nag-o-organisa. Yeah. They monitor, they watch you, and I think as you grow in your podcast, they will be watching your podcast more and more, believe me. Yun nga yung father yung gusto kong puntuhan din because there's this theory nga na although tama yung binanggit mo no yung mga kababayan natin sa Europa or sa Australia or sa Canada or some of these better off country, the UK, gusto nilang mangyari sa Pilipinas yung nangyayari dito sa first world na country nila. Yes. Ang kanilang kaya masama ang loob na marami ng OFWs sa nangyayari sa Pilipinas is because kahit ano pang
kaganda ng mga ideya nila para paayusin yung sa Pilipinas, ay hindi ito nagagawa ng gobyerno. Kaya si Duterte lang yung nangako na gawin niya yon. But again, now, he had 6 years. Ginawa ba niya? Yun yung tanong doon. Pero, yeah, anong tingin mo doon? Is that a valid point of view among many OFWs? Well, in a sense, valid. Pero titignan natin, paano ba tayo nag-iisip? Yung sa rationalist Western model, nag-uumpisa yung pag-iisip dito sa utak, tapos pumupunta sa kalooban, sa puso. Pagka nakita mo yung tama, sasabihin mo, gusto kong gawin yung tama. Pero alam mo, hindi ganun eh. Ang nauna, relasyon eh. Sa atin, ang una, ugnayan, relasyon. Halimbawa, katribo, kapamilya, Kadugo. kadugo, kakulay, kabuhok, ganyan. Minsan Nauna mga yung kafrat pa eh, no? ka-frat o fellow alumni, mga ganyan, o parehong graduate sa ganitong eskwelahan. Nauna yung belonging. Tapos, kanino ba ako na miyembro at doon ako. Katunayan, mag-interview ka pa isa-isa. Pag tinanong mo, anong tingin mo sa kay ganito? Titingin sa paligid eh. Ano yung tingin ng iba na kasama ko, na may iginagalang ko, na kilala ko at kinikilala ako. Dito ngayon pumapasok yung halaga na sino ba ang kumikilala doon sa mga overseas workers? Mga Filipinos. In other words, sino ba yung dumadalaw sa kanila? Sino ba yung nagpapakita sa kanila? Sino ba yung nakakakita sa kanila? At sino naman yung parang wala lang sila? Good Ibang point. pakiramdam ko, hindi naman ako dinadalaw. Hindi na ako binabanggit sa mga speeches nila. Wala namang mga bagong programa para sa amin. Samantalang itong mga tao na to, dinadalaw kami, nagpapakain pa. Yun pala, may sariling kabig. Pero Sariling at least, agenda. Oo. oo. Pero tinapik ako sa balikat eh. Nagpakain. Tapos kinamayan ako eh. Yung ganun ba? So okay, Yan. I think you're specifically referring to Sara Duterte and her camp, no? Ay, Ah, hindi lang yun. Oh, yan. Noon sila Mocha. Yung oo, ganun eh. oo. Ngayon, sabi ko nga, doon sa ibang mga so-called opposition, sino ba talaga yung dumadalaw sa mga overseas workers? Yeah. Sino Yeah. bang party list o mainstream party na isinasama nila yung mga kalagayan at sitwasyon, mga pangailangan ng mga nagtatrabaho? Puro palakpak na lang Yeah. pakonsuelo di bobo, mga bagong bayani, pero pumila Mm. kayo ng mahaba dyan. Uh-huh. Tapos, katunayan ngayon, mayroong dinidevelop na bill yung aming grupo sa Milan, sa Italy, na sana ayusin yung health insurance ng mga gustong bumalik at mag-retire sa Pilipinas. Alam mo, ang mga Pilipino, sabik na sabik umuwi. Kaya lang, kinakatakot nila, pag uwi nila, lahat ng mga naipon nila, ubos sa unang pa-check up pa lang. Samantalang, halimbawa sa Italy, libre eh. Sa Mhm. Europa, libre yung mga pagpapa-check up. And so, the question now is not just who has a higher degree of education, no? Who has more honest evaluation or analysis of the Philippine situation. Hindi eh. Who Mhm. visited us? I get I get the sense among many that they feel like they're not being seen. They're not being seen. You have to, kasi yung mga nag-o-offer, nag-aalok ng pagsiservisyo sa tao, dapat kilala mo eh. Unang-una, paano ko iboboto hindi ko kilala? Mhm. Paano ko makikilala kung hindi nagpapakita? Paano Mhm. kung malalaman na kilala nila ako kung hindi man lang ako binabanggit? Di ba? So, wala. I don't exist. So, Yeah. ngayon, kaya ako, ito, sinasabi ko to, I'm actually calling on those who are offering an alternative good governance agenda now and the next elections, na please, visit. Don't just mention, don't just include in your program. Come, Mhm. spend. Mhm. Spend time with people outside. Again, kung titignan mo yung mga remittances, we have to quantify that. Ang daming natutulong ng mga overseas workers. Tinitiis nila yung kung ano man yun.
nahihiya sila, sasabihin, ba't ganyan ang gobyerno ninyo sa bansa ninyo? O, pero sa kabila noon, ang laki ng kontribusyon sa ekonomiya natin, tapos hindi pinapansin. Okay. I'm sure hindi lang sa Europa yung ganyan, particular na siguro dun sa mga bansa na medyo tough yung environment for OFWs like in the Middle East and all of that, no? Meron namang mga Pilipino talaga na gusto ng accountability. Sabi mo nga kanina, meron sa kanila gusto si Duterte, kaya lang na-realize nila na gaano kasama yung mga ginawa niya, so they are now supporting the call for accountability dyan sa ICC. The problem, Father, is mas marami syempre itong mga tinatawag na nga nilang DDS and they feel like overwhelmed. So, on your part, being practically a community leader in Roma, and representing or working with OFWs there. I know for a fact that you have your own initiative there, itong ang Alzavita. Ano? Yan, yung sa logo na Yan, yan. yan, yan. Which Al host, Savita, which Roma. actually hosted me when I was there 2 years ago. At saka may branch na tayo sa Northern Italy. Yeah, that's good. So anong specific na mga lakang ba or aksyon or inisyatiba na ginagawa ng mga grupo na ito, not just para makuha yung suporta ng nila, but to bridge that divide among OFWs? Anong ginagawa ng mga grupo na to? Well, yung una-una, sabi nga kanina, yung mga tao naghahanap ng where they belong. Yung iba sa Okay. religious liturgies, mga ganyan. Pero merong mga grupo na nagmo-monitor, naghahanap din sila ng kausap, naghahanap sila ng kabagang, kamata, kasiko, kahiraman, suklay. No? Mm-hmm. At nung panahon ng kampanya para sa election, ng 20, ano yan? Two. 22, alam mo, talagang massive yung kampanya namin. May mga pamisa kami. Pagkatapos ng misa, may sayawan dyan, may parang rally. Okay. Nangyari yan sa Roma, sa Vienna, sa Milan, sa Geneva. Sorry. Pero pagkatapos ng eleksyon, parang bagsak. Okay. Yung iba mga kandidato, move on ka agad. Ganun. Okay. Bitin. There was a time na hindi ka pwede mag-organisa, mag-forum, pero after a while, we felt na we cannot go on like this. There's another election, other elections coming up, and we need to continue organizing. And we organized Al Savita, no? Ano yung trabaho nito? Una, direct help sa mga nangangailangan doon sa Pilipinas at saka doon mismo sa bansa, sa Italy. May mga nangangailangan. Kaya nagtutulong-tulong sa group chat namin, sasabihin, oy, may naghahanap ng badante, ng caregiver. Oy, akin na lang yan. Ay, salamat, nagkatrabaho ako. Meron naman, maya't maya, nag-iipon kami ng pera sa pamamagitan ng mga excursion, tapos pinapadala sa mga mahihirap na lugar, depende kung may organisadong kakilala sa ibang mga lugar. So, Mm-hmm. direct value added action. Pero mahalaga yung pangalawa, yung kasamang pagmo-monitor sa social media na kapag merong mga corruption, talagang binabati ko siya. Pag merong kasinungalingan na kumakalat, hinaharap yan. Pero more importantly, naghahanap kami ng mga magagandang mga report. Tapos yun ang pinapakalat namin. Yung mga Okay. magagandang analysis, pinapakalat, nagre-react. So, social media, political participation, pero yun in the service of truth. Yeah. Pangatlo, Pangontra sa disinformation. Okay, sige, go. kontra sa disinformation. Pero nag-iingat din kami, magte-training pa nga kami ngayong October, na para hindi kami maging alagad ng kasinungalingan pagka naloko kami. So pangatlo, more direct political organizing in preparation, for example, sa mga darating na eleksyon, paghanap sa mga matitinong kandidato at pagsuporta sa kanila sa pamamagitan ng boto, pangampanya sa mga kamag-anak, at kuminsan paunti-unti, konting pera. At sa mga gawain ito, sa nakaraang 2-3 taon, lagi kaming mayroong mga guests. Ikaw, guest ka nga namin. Naging guest natin si Justice Antonio Carpio, Yes. Carpio Morales, si Father
Flavio Villanueva, palakpak, Ramon Yes. Magsaysay Gordy, Yes. si Chel Jokno, si Sonny Trillanes, dumating din si Senator Congressman Laila de Lima, pati si Percy Lapid at saka Yeah. si Sister Fox. Na imbita natin yan at tuwing may darating, merong forum, nakakaroon tayo ng personal na pakikipag-ugnayan. And mahalaga yung magkadugtong ang ating mga bituka. Yeah. So importante yun, direct help, humanitarian work, service for truth and fight against disinformation, at saka more political organizing. Yung Pero ibang mga grupo, mas liturgical, mas spiritual, dito meron din kami mga misa pero dagdag yung political action. And I realize, hindi lang pala ito dito sa Alzabita. May mga, umiikot to ako eh. Kahit na nga sa may ibang charismatic group, sa mga ibang liturgical group, ano yan, meron din bumubulong. Father, ano ba ito nangyayari sa ating bansa? Ganyan, ano? Yung mga Bicolano, malalakas yan sa yung devotees sa Peña Francia. Pati yung Davar na charismatic group. Merong mga elemento sa bawat grupo na nagmo-monitor. Oo. gaano ka tingin mo gaano kalaking constituency ang OFWs wherever they are? I mean, but particularly in Europe because of the attention it's getting. Well, iba-iba eh. Mas maraming mga Pilipino sa England, Mhm. mga ano doon, mga nurses, no? Mga may ilang doktor, tsaka negosyante. Sa Italy, marami sa Roma at tsaka sa Milan, ang majority pa rin ay tinatawag na badante or caregivers. Talagang wala kang makita diyang pulubi na Pilipino. Okay. May, yung mga maraming homeless pero hindi mga Pilipino kasi well integrated tayo dahil appreciated, pinapahalagan. So the Europeans really appreciate the way we care for their elderly, etc. And I think culturally we have that gift. Now, but at the same time, it's also a shame, no? When they ask the Filipinos, why is your country like that? Yan ang problema. Ngayon, sa ibang parte, tigkakaunti. Sa Geneva, ang mga Pilipino doon, mga nagtatrabaho sa United Nations, meron din mga caregivers. Kahit saan, sa buong Europa, siguro sa ibang bansa rin, sikat tayo sa mabuting pag-aalaga, pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa mga matatanda, at sa mga bata. Napaka-nurturing nga daw ng mga Pilipino eh. So that's why sometimes it doesn't make sense, no? Yung character nito na maalaga, nurturing, and then you find Filipinos na supporting the mass murder in the Philippines. Medyo talagang medyo jarring Yun siya, yung no? sinasabi mo, kung minsan meron dissonance May na dissonance, yeah. kita naman nila sa Europa, sasabihin nila, dito, pwede kang bumili ng cannabis dyan, no? Ganyan. Dito hindi pinapatay, inaalagaan, sinusuportahan, pinaparecover. Kung drug addict man, hindi naman basta gumagamit ng konting droga ay addict na, hindi naman lahat ng addict. Users ay nagiging kriminal. Kaya dito, ibang klase, maganda yung pamamalakad dito. Bakit doon sa Pilipinas, pagka mga maliliit na gumagamit lang, pinapatay. Patayin talaga yan. Mga yagit yun sa lipunan. Kung minsan hindi nakikita na, inconsistent na pala yun Sana nga, may katungkulan din ng mga overseas Filipinos, diaspora at saka OFWs. Sana yung mga nakikitang magaganda sa ibang bansa, siyempre may pangit din dyan, yung nakikita ng magagandang pamamalakad, sana ipaggitgita natin sa mga namumuno sa ating bansa dito sa Pilipinas na hey, kaya naman palang alagaan yung mga tao. Hey, hindi naman pala lahat na yan masamang tao. Yeah. Pwede naman palang merong whistleblowing act. Pwede naman palang magkaroon ng transparency. They're not asking na kumbaga maging first world yung Pilipinas for them. It's not even that. Sometimes it's a simple matter of having the small comforts of dapat di ka na pumipila ng ganun katagal sa immigration. Dapat meron kang healthcare pag uwi mo dito sa Pilipinas. Dapat walang traffic.
from the airport to your home in Tondo. Mga ganun ba? Mga simpleng bagay na hindi na tingin nila ay hindi na-achieve dito sa Pilipinas because of misgovernance. And so, the appeal of somebody like Duterte, I get that eh. Kaya lang, the price is too high. Gusto ko rin sabihin na may papel din yung mga cultural institutions, yung mga artists, di ba? Mhm. Yung mga religious groups na sana itugma natin yung the way we do philosophy, theology should be more in touch with the ground, should be more in touch with the pain and the joys and hopes of the real human beings in today's world. Sana hindi lang yung magbubukas ka ng Biblia pero pipikit ka naman ng mata sa paligid. Di ba, no? Mhm. Mhm. Kasi pagkatapos nung nahuli si Duterte, may mga bumubulong sa akin eh. Ang resulta, nagpatawag ako ng session, nag-sharing kami. Alam mo, marami ring mga pare dumalo sa sharing. In general, nalilito sila. Okay. Nalilito. Na parang nakikita namin na may mali at itong paghuli nito ay tama, pero nalilito dahil, bakit yung mga nananampalataya, kampi pa rin doon sa Verdugo. Meron Okay. mga miyembro very active sa mga church-based organizations, sa mga lay prayer groups. Bakit kaya pumapalakpak sa leader na minumura ang Diyos? Hmm. Samantalang si Jesus ay biktima ng torture, ng violation of human rights, ng violation of rule of law, at sa totoo lang, biktima siya ng extrajudicial killing. Bakit hindi nakikita yun? Nagninisa kami, nakapako si Jesus sa cross, hindi nakikita na yung paghihirap ni Jesus ay na isa sa katawan din ngayon ng mga biktima ng mga iba't ibang uri ng karahasan. Ngayon sasabihin mo, may biktima rin yung ibang mga naglasing o nag-addict, di usigin din natin sila. Yeah. Yeah. Ganun lang yun. Oh. Pero hindi kaya ito usapin lang din, Pads, na hindi not so much na nalilito sila but nape-pressure din sila ng mga Nape-pressure kasi takot na pag humilya ako sa ganitong direksyon, magwo-walk out yung mga parishioners ko. ma-ostracize or, Ostracized. mm, At saka sa ibang mga kaparian din, ibang mga madre din, no? yeah. Ako nalulungkot talaga ako sa ganun. Sana nga, ituloy natin yung mga pagninilay, buksan natin yung mata, katulad din, bubuksan din yung Biblia. At ito pa isang dagdag. Alam mo, at least sa Catholic Church, the Catholic Church has a long history of Catholic social teaching. Yeah. Nasa Roma na nga, hindi pa rin alam eh. Paano hindi sinasabi ng mga pare? Paano hindi kasi pinagdidiinan sa seminaryo? Kasi takot nga eh. Samantalang this is official Catholic social doctrine. Wow. Umiiwas tayo sa ganyan. Para sa akin, that's malungkot at it's painful. Para bang for the sake of unity, we don't want to touch on anything that is violent. Pero siguro itong sa pagsabog nitong mga flood control project, mas lilinaw Okay. na Yeah. pag hindi mo pinakialaman ang gobyerno, pag hindi mo pinakialaman ang budget, malulunod tayo. Malulunod tayo. Quite literally, no? Pero yun yung ano eh. Literally. Literally. Kailangan kasing ma-realize din ng mga sumusuporta kay Duterte hanggang ngayon. Sabihin na natin may rason sila para sumuporta, pero kailangan din nilang aralin yung mga nangyayari ngayon because all of these have a direct link dun sa mga nangyayari before. Like corruption, misgovernance, all of these billions and billions of pesos na nawawala, na-enable to sa panahon ni Duterte. Yun nga, naglalabasan na nga ngayon na karamihan pala ng mga billion-billion projects na yan sa flood control projects na nasa kamay ng DPWH at pinamudmud sa mga kontratista at mga politiko, nasa panahon ni Duterte. So, key yung pag-iintindi sa ganito para mapaliwanag mo dun sa mga sumusuporta sa kanya na sandali lang, hindi lang ito
usapin ng dahil gusto mo yung tao, dahil magaling siya magsalita. Usapin din ito ng mga ginawa niya dati na meron ng kinalaman sa kung ano yung estado ng buhay natin. Kung gaano naghihirap ang mga Pilipino ngayon, ay pwede mo siyang matrace dun sa misgovernance ng Duterte administration and possibly even the Marcos administration na ginamit lang na pantakip or panghaylo sa Bisaya pa yung drug war. Di ba? Oh, ganyan. Ngayon, siguro, tatanungin natin, sino ba yung dapat umaksyon? Sasabihin natin, meron civil society, meron din mga taong gobyerno. Hindi naman lahat ng tao sa gobyerno corrupt eh. Mali Yeah. yun. Mali yun. Kung minsan, meron mga pare na masyadong nagtatapang-tapangan, parang nilalahat na lang lahat ng tao sa gobyerno corrupt. Eh, nakakasakit yun sa mga taong nagsisikap na gumawa ng mabuti sa gitna ng mga tukso na gumawa ng masama. Ngayon, sa pagitan ng mga nasa gobyerno at saka yung sa lipunan, mayroong mga nasa pagitan eh. Ang isa na dyan, yung pamilya. Mhm. Halimbawa, yung anak ng kontratistang korap, nakikinabang kayo, ha? Huwag mo sabihin na dapat i-spare mo yung mga kabataan sa pambubuli. Yung mga nepo babies, oo. Mga nepo babies. Eh, nakikinabang sila eh. Katunayan, yung iba sa kanila, pinagmamagaling pa. Mhm. Eh, hindi po pwede na ang dapat managot yung tatay nila, daddy nila, o mami nila, sila hindi. Aba, kung nakikinabang kayo, kailangan managot din kayo. Managot din kayo. In what sense? Nag-aaral kayo eh. Nag-aaral eh. Pwede naman sabihin, Dad, Ma'am, pinag-uusapan kayo sa klase. Yeah. Can you explain this to me? You don't have to send me to the best school if at the expense of my shame and embarrassment. Kailangan ba talaga na per every brand of car, dalawang bibilin mo, black and white? Pwede naman akong makarating sa eskwelahan ng ganyan. Ako, I would salute the children of the corrupt. Sasabihin mo, hindi, daddy ko yan eh. Tadali, internal, pag-usapan ninyo, internally. Huwag mo namang ibisto sa social media mo, ang daddy ko corrupt. Internally, life, even in the family, should not be business as usual. Yeah. Hindi lang yung anak, yung mga nanay na members ng mga prayer groups. Sasabihin mo, anak, nakakahiya. Yeah. Alam mo, importante itong sabi nga ng isang libro, yung mobilization of shame. Because Yes. shame is also a key to moral conversion. Lalo na kung ano siguro, Pads, no? I mean, I'm sure itong mga nepo babies na to, nagsisimba naman itong mga to. Alam naman nila yung Catholic Simba yan, teaching. member yan ng mga Catholic social organization, artist groups, etc. Whatever. Tapos tinatawagan ko rin yung mga eskwelahan, ano? Sandali lang, ha? Sa totoo lang. Sandali lang. Sa totoo lang, meron akong libro eh. Yung ehemplo. Buhay pa pala to eh. Meron ditong chapter ng good schools, bad governance. Kung paano natututunan ang corruption mismo sa mga eskwelahan. Isipin mo, sa mga eskwelahan, na ipasok na natin ang COMELEC para maging matino ang takbo ng eleksyon ng Student Council, ang hindi pa natin na ipapasok ang COA. Kailangan ang mga bata matutong gumalang sa pag-aalaga at pagkup, pagsinop ng mga resibo. I think in the schools, we don't have courses on corruption, but there are many platforms for practicing corruption at this early stage. Grabe. Meron student council election. Sabi ng principal, bakit ang lalaki nitong tarpaulin sa campaign? Dapat yung lang, pare-parehong size, no? Na kartulina lang. Sumugod yung parents na mayaman. Sabi, so what? Mr. Principal, we have the money to buy tarpaulin. Isipin mo, dyan pa lang yun sa loob ng merong isang bata, sabi, auntie, pahingi ng pera, anin mo, bibili ako ng maraming candy.
Anin mo yung candy. Kasi candidate ako sa student council, mamimigay ako ng candy. Elementary. Sabi, bakit ganyan? Kasi kurap ako eh. Sabi ng bata. Sabi ko, malalim ito. We can have many, many examples in the family and in the school where corruption is nurtured even Yeah. without a formal cause. Ang nangyayari kasi, we teach honesty, but it's a bad economics of honesty. Economics has supply and demand. Supply means you deliver honesty. Be Mm. honest. Ang Mhm. question ko, what if others are not honest? Sabi, well, as long as I'm honest, I'm okay. Be honest. Sabi ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, be honest even if others are You're not. not, yeah. Be honest even if others cannot and will not. Sabi ko, pagka ganyan, the dishonest will have a feast. Because these people, these do-gooders, are happy just to be honest, to be good, but they don't practice the demanding honesty. Supply, parang tinuturo natin, supply your honesty, but don't demand honesty from other people. Yeah. Pagka Right. ganyan, parang sinabi mo na, Father, paring Bert, yung kotse ko, yung tambucho, hindi yan umuusok ng maitim ha? So I'm good. Yeah. Yes, Yeah. you're good. But when you come out of your air-conditioned car, you will still have to inhale the, The ba- the carbon dioxide from other cars that you have not demanded to filter their tambuchos. So this ano Pad, so itong ganitong klaseng pagko-compartmentalize mo ng morality mo, ng ethics mo, obviously it cuts across society and sections. And That's right. I can imagine that even with those who support Duterte, dominant din yan na pag-iisip. Well, even those who attack Duterte, and Yeah, yeah, of course. hindi na mamalayan na we also participate. Yeah. Bakit? Kasi ito, on the part of those who, the institutions who are promoters of morality, like the church and the media, educational institutions, we teach moral values, but we don't connect moral values with citizenship practice. Okay. Ah, Mm. di ba, no? Pero Mm. sana pag-aralan natin yung mga practices. Halimbawa si Heidi Mendoza, Mhm. saludo siya doon sa kanyang tatay. Yung tatay niya pulis eh. Mhm. Alam mo ang ginagawa niya nung tatay, hindi basta tinuturo anak, be honest ha. Ilan silang magkakapatid. Tapos ang ginagawa ng tatay, yung baon nila, yung ganitong second year high school, ganito ang baon, itong grade 6, ganito ang baon. Pero yung lahat ng coins, inilalagay niya sa lata. Ha? Tapos, bago kayo malis, kunin niyo yung baon niyo. So, kanya-kanya silang kuha. Pwedeng eksaktong kunin nila, pero pwede rin yung nauna kumuha ng dagdag. Pero Mhm. mababawasan yung baon ng Iba. susunod. Mm. Pero ganun ang practice ng tatay niya. Na yung in the daily practice, hindi lang yung conceptual na be honest, yung ganun, no? In the daily practice, the father of Heidi Mendoza thought of a way of instilling honesty among the children. That's a clever way of fostering honesty among in the family, ano. Paring Bert, we've gone on for almost an hour now, and this has been really, really Sorry, maba, sorry. this has been really, really interesting and kind of laid the context and the background of what we had talked about in terms of Filipinos in Europe. But I hope to see you and Alzavita again soon in Roma, and I can only wish Alzavita and other allied groups who are pushing for accountability, more success in the coming days, particularly na nga na malapit na ang election. No? This has been very, very interesting, paring Bert. Salamat sa pagkakataon and be safe sa iyong journeys. Okay, maraming salamat, Kaloy. At one last sentence. Aha. Sana po dumami pa yung katulad ni Kaloy na taga Mindanao mismo at tiga Well, Davao pa na merong ibang tinig, hindi marahas, nangangatwiran, na nasa tamang lugar ang puso. Sana dumami pa yung may talino at lakas ng loob, tibay ng damdamin at paninindigan na magsalita. At sana po
buong bansa, pakinggan natin sila. Salamat din sa lahat ng tulong na naibigay mo sa mga human rights defenders dito at saka sa abroad at mabuhay kayo. Saludo po.